Alright, good morning po sa bawat isa. Good morning, we praise God po for this day na pinagkalo po sa atin ng ating Panginoon na tayo po niya pinagsama-sama niya, na tayo po ay pinagkaisa po ng ating Panginoon upang sama-sama natin na bigyang kapurihan, sama-sama rin po natin na pag-aralan at kilalanin po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, so we also praise God kasi may bisita tayo. May bisita po tayo at hindi po siya iba para sa atin, kung tutuusin. Hindi rin po siya iba sa akin personally because he is my, kumbaga, classmate din po sa BBSI at, kumbaga, kabarkada, ka-prayer warrior, ka-Red Cross, at ka-Red Woods, di ba? Kasi may mga samahan po kami and then yung Red Woods po yung samahan namin, yung parang barkada namin na grupo po at kasama po ako, inadapt po nila ako doon. Ayan, so we praise God po na makasama natin si Pastor Dagsil at siya po ang ngayon ang mangunguna po sa pagbabahagi po ng salita po ng ating Panginoon. And now I give the time po kay Pastor Dagsil. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Thank you, Pastor MJ, for introduction. Thank you. Sabi nga po ni Pastor MJ, hindi na po ako bago sa inyo sapagkat kayo po ay kapamilya, kapuso, ano pa ba, kabarkada. Okay, at sa biyaya po ng Panginoon, it's good to see you once again. At it's good to hear once again po yung awit ni Tatay Lino, no? Talagang na-amaze po ako palagi sa kanya pong pag-awit para sa Panginoon dahil nga po sa mga times na kami po ay nagkasama rin dito sa Pusawan ay talagang nandun yung heart niya, yung passion niya to worship our God sa pamagitan po ng kanyang pagbabahagi ng awitin. Saan man yan, no? Sa jeep, sa bus, di ko alam kung sa bus. Okay? At the same time, yung pagbabahagi niya po ng gospel. No? One time, nakasabay ko ang Tatay Lino, papuntang Guadalupe, ay talagang na-amaze ako kung paano siya nagbahagi din. No? Pero salamat po sa invitation ni Pastor MJ. Actually, ang Ate Fe ay mga times na may message ako sa kanya. Sabi ko, Ate Fe, kailan niyo ba akong i-invite to speak? Pero in His time naman talaga ay ang Panginoon po ay nag-arrange ng ating time para tayo po muli ay gamitin niya sa pagbabahagi. At purihin ng ating Panginoon, it's been a long time na ang iba po sa inyo ay hindi ko nakita pero palagi pong updated ako sa Facebook niyo. At natutuwa po ako sa Panginoon dahil po kayo nagpatuloy po, no? At patuloy na nagpapagamit kay Lord. And praise God, si Brother Ricky, talagang updated dyan sa akin. Bro, praise God sa ministry mo at nag-disciple din siya ng mga tech team, no? Praise God. At sa iba rin po ng mga matagal po dito, to give you background before I share, ay dito po sa, dati pa pong Biulalan dito, na ako po ay nasa high school days. Tuwing bakasyon po ay pumupunta kami ng aking lola. Dito po sa Palar, mayroon po akong tito dyan. At dahil ko alam kung sila po ay nag-move na to Cavite. At dito po kami nakakapag-church. Okay? Yan, alala ko pa sila Ma'am Christy, ayan, sila Toto. Ayan, naalala ko pa. Ako po ay kasakulo ko during that time ay kabataan. Sa mga fellowship po ay nakakasama ko sila. At kaya nga po ay hindi na iba sa akin po itong church na ito. At bagamat it's been a long year or long time na ito po ay muling nabuksan. Pero salamat talagang in line doon sa inawit ng Tatay Lino ay talagang nakakatuwa na muling ma-restore yung gawain po dito. At the same time ay nagpapatuloy at patuloy na lalago pa sa biyaya ng Panginoon. Not just only in numbers, but also sa relationship sa Panginoon. Praise God sa leadership ni Pastor MJ at sa amin pong seminary life. Hindi lang po kami ay magkasama sa mga nabanggit niya. Even po sa aming scholarship, kami rin magkasama sa dining hall. Kami yung mga moppers ng dining hall. At sa biyaya po ng Panginoon. At
Talagang maraming napagsamahan sa Bible School po no, sa BBSNI, and praise God na siya po ay ginamit at patuloy na gagamitin ng Panginoon dito po sa faith, dito sa Fort Bonifacius, dito sa church. At nung ako po ay napasyal dito, time na ako po ay umatin ng youth conference, ay nabanggit nga po ni Pastor MJ. At the same time ay before that naman po ay kami ay nagka-communicate na dahil meron naman kami pong mga Facebook no na nabanggit niya nga po na ako ay makapagbahagi po itong Sunday. Actually, supposed to be dapat next Sunday pa. Pero na-move yung Sunday na ito para po makasama rin po sa ibang mga gawain po ninyo. And thank you for for the privilege na ako po ay makasama po ninyo ngayong umaga. At tinanong ko, Pastor, ano ba ang may series ba kayo? May tema ba kayo, no? Ayan, and praise God na share niya about the book of Jonah. Okay, and titingnan ko kung ano yung pinaka-main theme, pero nabanggit kanina sa prayer time na it's about the character study. At the same time ay aaralin natin no yung character ni Jonah, at the same time yung character ng Panginoon. Most especially, isa yung bida dito yung Panginoon. Pero praise God na ako po ay nilid ng Panginoon to study it, and maraming mga pagtuturo. Alam niyo po, sa amin ng mga pastor, kami po yung unang talagang tinatouch ng Panginoon to share yung area na nais niya po na atin pong matutunan. Hindi lamang po para ay ibahagi ito sa inyo, but first and foremost ay turuan din ng Panginoon sa mga nire-reveal niya from His Word. Bagamat ito ay familiar na po na story sa atin, no? Ito ay natuturo na from Sunday School sa mga bata, no? At minsan nga po ay nakapagkakatuwaan pa na kinain daw siya ng isda, pero hindi po kinain. Mamaya maano natin yan because from the verse ay hindi po yun ang sinabi. Kasi kung kinain si Jonah, patay na. Wala na. Pero mayroon pong talagang wonderful truths na makita natin po dyan sa area na yan. Okay? But before that po ay join with me sa panalangin po. Bigyan niyo po, i-commit natin po ito sa Panginoon yung time na ito to study His Word. At siya po ang mag-empower sa atin, mag-illumine ng ating puso na, Lord, touch me, no, yung heart ko, to see yung nais po niyong ituro sa bawat isa sa atin. At the same time, not just only head knowledge, but ang ating panalangin ay ma-apply natin po sa ating practical living. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama at aming pong Panginoon Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat. You are so faithful and good, Panginoon. Wonderful ang iyong mga gawa sa buhay namin, Lord. Ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, at ang iyong habag ay patuloy naming naranasan. Kaya naririto kami, offering our worship to you. At kung mayroong mga bagay man, Panginoon, hindrances na hindi po tama sa iyong paningin, Lord, sayasatin niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo kami ng bukas na puso, hindi lang bukas na tainga, but bukas na puso at isipan to receive your word, Panginoon, ngayong umaga. Salamat po na ang iyong lingkod ay yung gamitin, Panginoon, in the midst of your people. Kayo po ang siyang maluwalhati, Panginoon. Kayo ang siyang makita. And if any man, Panginoon, na weaknesses ng iyong lingkod ay hindi po yun ang siyang maiwan, kundi ang maiwan ang iyong salita, ang iyong karakter, kung sino kayo, Panginoon, at kayo po ang siyang maluwalhati. Salamat po, Panginoon, at sinasaway namin ang pagkilos ng kaaway na huwag niyo pong hayaan at huwag niyong pahintulutan bagkos ang pagkilos ng banal na Espiritu po, Panginoon, na mag-i-illumin ng puso ng bawat isa to understand and apply your word. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung ating pong passage ay matatagpuan po natin sa Book of Jonah. As we begin this study, nabanggit po ng Pastor MJ na you will be gonna be studied the Book of Jonah from chapter 1, chapter 2 hanggang chapter 4. We have meron lamang pong 4 na chapter po itong Jonah. Pero napakayaman po, no, yung
ano na ito, salita ng Panginoon, this story. And yun nga, same na nabanggit ni Pastor MJ na we encouraging you to study, to read, basahin po natin ito upang alam po natin na ang salita ng Panginoon, especially ang pagkilos ng Panginoon, ay nangungusap sa personally. No? At marami po tayong makakuha as you meditate yung Word of God, personally, nag-i-speak ang Panginoon sa atin. Okay? So, sa ating pong passage ay ang ating pong pag-aaralan din ay ating pong pinamagatang God's plan is inescapable. No? In line po sa plano ng Diyos kung bakit po ito, we will study po itong chapter 1 patungkol po dito sa sa pinagawa ng Panginoon kay Jonah. Okay? So, may I request everyone po na tayo muna saglit as we give reverence sa salita ng Panginoon as we read yung Jonah chapter 1, verses 1 to 3. Tatlong verse lang po nilagay ko dyan, pero we will gonna explore yung mga verses po ng chapter 1 at tingnan po natin yung event nito sa pagkilos ng Panginoon at atin pong makita ang kanya pong nais na iparating sa atin. Okay, basahin po natin ito. Pwede niyo pong sundan sa inyo pong mga mata at sa inyong mga Biblia. Basahin ko po ito sa ASB version. Sabi po dito sa verse 1, Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Purihin po ang ating Panginoon sa pakabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po ang bawat isa. Okay. With regards po dito sa unang verse po ng Jonah, makita natin dito not unlike po doon sa ibang mga passages of the Bible, may introduction, pero dito po ay makita natin agad ay sabi na, now the word of the Lord. Okay? Nangusap agad ang Panginoon at nagkaroon po dito ng panawagan kay Jonah. Mamaya po tingnan natin yung background, why Jonah and why Tarshish. No? Titinan po natin, Nineveh. Titinan po natin yung background po nitong itong lugar at yung person ni Jonah. No? But isang bagay po na ating pong nais na makita ngayong umaga as we ponder His Word ay yung pinaka-main idea po ng ating pag-aaral ay makita natin yung purpose ng Panginoon that nireveal niya po dito. That even when people resist sa mga panawagan ng Panginoon, ay talagang makita natin po yung layunin ng Diyos sa panawagan. I believe po lahat tayo ay merong panawagan ng Diyos. Okay. The Lord is calling us personally. Okay. Marami pong bagay. If you go to the Old Testament, simula po sa time ni Noah, okay, personally, nangusap ang Panginoon sa kanya. Okay. Sa time ni Abraham, makita rin natin personally, mayroong panawagan ng Panginoon kay Abraham. Okay. And even po sa lahat po ng mga makita natin, even po kay Moses, no? The Lord called him personally. So, ganun po siyang mangusap, okay, sa bawat isa sa atin. But tingnan natin that despite of God's calling, ay tingnan po natin that He uses sometimes yung ating pong mga failures to accomplish yung kalooban ng Diyos. At tingnan natin po ito. So, the book of Jonah is one of the best known stories in the Bible. Dahil po, may mention palagi, itong story na ito. Okay? Yung kwento po na ito. At it's not just more than the story ang ating pong dapat matutunan dito. Okay? Na kung saan ay simula pa sa Sunday school sa mga bata ay natututunan yung story or nalalaman yung kwento na ito. The question is, why Jonah? Bakit nga ba si Jonah po yung pa-assist na lang po. Ayan. So, yung tinawag ng Panginoon sa ano po na ito, sa story na ito. Okay? So, makita natin si Jonah ay isa po siyang prophet. Okay? He was a prophet in the northern kingdom. Okay?
Alam po natin na during the time of the prophet Jeremiah and even po doon sa Isaiah, nagkaroon po ng divided kingdom because of the captivity na nangyari sa kanila. Okay? At itong sa Northern Kingdom of Israel, during the 8th century po, ay makita natin that God called Jonah to go to Nineveh. Okay? Tinawag po siya na pumunta doon. At ang Nineveh is the capital of Assyria. At yung talagang mortal na kaaway ng Israel during that time. At ang panawagan kay Jonah is to preach repentance. No? At isa sa mga talagang makita natin dito, bakit ito ang nais po na ibahagi ni Jonah sa Nineveh. Okay? So, and during that time, si Jonah nag-struggle talaga siya. Okay? Dahil bakit po? He struggled with obedience sa Panginoon because alam niya, he knew, alam niya na itong Panginoon natin, okay, na talagang mahabagin, okay? At because of the graciousness and merciful God, ay talagang nandiyan yung kanyang struggle, he know, alam niya po yung character ng Panginoon. Kaya saan natin makita diyan sa Jonah chapter 4 verse 2, ito yung sinabi po ni Jonah. Okay? Sabi niya, a gracious and merciful God, slow to anger and abounding in steadfast love. Okay? So makita natin yung sumobreta. Yung character ng Panginoon dito. Okay? So Jonah ay talagang ayaw niya na pumunta ng Assyrians, because it is the oppressor ng Israel. Okay? At para maibahagi yung repentance at ma-experience nila yung mercy ng Panginoon. Okay? So, kaya itong ating pag-aaral sa Book of Jonah ay tinuturuan tayo about obedience. Okay? Ito yung pinaka-main na tema talaga ng Jonah. Hindi lang obedience, but also God's mercy. Okay? And yung puso ng mga tao ng Panginoon patungkol po sa pagsunod sa Kanya. At ito yung nagpapaalala rin po sa atin that God can use even rebellious people. Okay? Piling gamitin ng Panginoon to accomplish His will. Okay? So now, it is a powerful lesson na dapat po nating himahin. Natikit po as you further study po sa chapter 2, chapter 3, sabi nga ni Pastor MJ, may mga twist ito Bagamat na babasa na natin ito ay natuturo na sa atin. Pero yung mga twist ng pag-aaral po dito, titingnan po natin yan sa mga susunod na Sundays as you study this book. Okay? Now, yung biyaya ng Diyos is no boundaries. Makita natin ito yung biyaya niya ay hindi lang dito. Sa panahon na ito po, alam natin na we still sa biyaya ng Diyos ay tayo nabubuhay. Okay? At nagpapatuloy. But the lesson of obedience ay atin pong titingnan. Now, tingnan po natin as yung verse 1 and 2, okay? Hindi lamang po pinahayag kasi dito yung lesson about obedience. But tingnan natin, dahil ang Panginoon po ay para makasunod tayo, dapat klaro, Klaro yung ating pagkaunawa sa panawagan ng Diyos. Okay? Kaya that's why in our first truths na makita natin diyan in verses 1 and 2, it says, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, and go to the great city of Nineveh and preach against it, okay? Because its wickedness has come up before me. Okay? So makita natin dito that God's call is clear, maliwanag. Kung titingnan natin yung verse, sabi dyan, the word of the Lord, galing kay Lord. Okay? So hindi sinabi dito na talagang pinasabi sa kanya o yung angel ang nagsabi, but malinaw na si Lord mismo po ang nagsabi. Okay? So, and hindi lamang po yan. Hindi lang si Lord nagsabi, but sabi niya ay yung command dito na go to the great city of Nineveh. Okay? Klaro rin kung saan. Kung titingnan natin po, sa time ni Abraham, tinawag din siya ng Panginoon. Pero mayroong pabitin si God, di ba? Sabi na, Abraham, o Abram pa during that time, pumunta ka dun sa lugar na ipapakita ko sa'yo. Okay? Pero makita natin yung obedience ni Abraham, from the place na siya ay comfortable, iniwan niya yon
para pumunta doon sa lugar na ipapakita ng Panginoon. Bagamat ang sabi ni Lord doon ay flowing with milk and honey, pero pagdating niya doon sa lugar, which is, alam natin na yun ay sa Kanaan, nagkaroon ng famine, di ba? Okay? Pero dito, klaro yung binigay ng Panginoon na instruction. Okay? Sabi niya, go, saan? Sa Nineveh. Okay? Sino ang mag-go? Si Jonah. Okay? So God's call is clear. Okay? At yung panawagan ng Panginoon dito, makita natin. So, Jonah didn't receive an uncertain impression. Okay? Hindi lang dahil sinabi ng ganito o pinasabihan siyang ganito, but klaro, he received a clear command from God to go to Nineveh. Okay? So, makita rin natin dito na yung calling ng Lord is not random. Okay? It is not random, it's intentional. Okay? And madalas, tinatarget niya po both the person and the purpose that He wants to fulfill. Okay? Sa buhay natin, ay talaga pong hindi aksidente why we are here. Okay? Because the calling of the Lord is clear to be, na ikaw ay maparito o ikaw ay gamitin ng Panginoon dito. Okay? At hindi lamang yon, but also ay yung purpose niya, yung layunin niya. Okay? So, many times, no, even sa trabaho, di ba? May mga nakakausap din po ako ng mga young professionals and they are asking for prayer. But when that time na sila po ay na-hire or natanggap sa trabaho, I always reminding them na hindi aksidente na ikaw ay nalagay dyan. Okay? May layunin ng Diyos at ikaw yung dinala ng Panginoon dyan to be salt and light to that company, into that place, and even you as student. Hindi ka nilagay ng Panginoon sa ganitong university o sa ganitong school without a purpose. Okay? We have always a purpose. And klaro ang Panginoon kung ano yung layunin natin. Okay? Tigit po sa kasalukuyan na tayo po ay bilang mga nanampalataya sa Kanya. Our calling is to be light and salt. Maging liwanag at asin. Saan man tayo dali ng Panginoon. Okay? So, si Jonah dito, klaro, no? It's not only impression, but it's clear, it is intentional na pinahayagan siya ng Panginoon at ang kanyang gampanin ay to preach repentance to the people of Nineveh. Now, let's see, bakit sa Nineveh? Why Nineveh? Okay? Makita natin po dito that Nineveh was the capital of Assyria. Okay? At one of the greatest Israel enemies. During that time po, titingnan natin po yung background, bakit sa Nineveh? At ano itong Nineveh, no? During that time po, ang Israel, they experience, let's say sabihin natin, prosperity. Sila po ay experiencing economic growth. Okay? During that time, sa time po ni Jeroboam II, sa 2 Kings chapter 14, 23 to 27, hindi ko na po nailagay. If you can open your Bible or sa mga take now notes, ay pwede niyo pong ilagay yung pinaka-background dito. Sa time ni Jeroboam II, Israel ay experiencing po ng economic growth. Ano ibig sabihin noon? In terms of military strength, yung kanilang sandataang lakas, ay talagang masabi natin na nandun napatibay ni King Jeroboam II. Okay? At hindi lang po yun, even po yung political success. Okay? And during that time, the land was expanding. Okay? Marami silang nasasakop and nandun yung success ng kanila pong pagsakop sa iba't ibang mga lugar. And also, the enemies talagang suko sa kanila. Okay? That's the background during that time. They experienced prosperous during the time of King Jeroboam II, and that was Jonah ay siya yung prophet during that time. Okay? Ngunit sa gitna po ng economic growth po nila, okay? Despite of outward success, makita natin po dito, the people ay ignoring God's command. Okay? May mga bagay na hindi po nila nasusunod yung utos ng Panginoon. They're worshiping idols. Okay? And also living in sin without repentance. Okay? So, kaya dito po ay makita natin na
talagang yung pagpapahayag ni Jonah dito po sa Nineveh, in-line din po, ay mayroong short message nito o nilang short mensahe sa people of Israel. Okay? At one of the reason why Jonah's story is powerful sa time na ito, because God was still reaching out not only to pagan Nineveh, but also showing His prophet. No, pinakita niya sa propeta na ito ng Israel, si Jonah, kung paano yung katotohanan ng pagsunod at yung compassion din naman ng Panginoon. Even sa mga panahon na itong mga taong ito ay disobedience. Disobedience. So, tingnan po natin as we continue na ito pong Nineveh, not just only that, but Nineveh is presented as the capital of the ancient Assyrian Empire, a city known for its wealth, power, and eventual destruction. Okay? At hindi lang yon, it is located on the Tigris River, and its ruins are near modern day. Sa panahon natin ngayon is Mosul, Iraq. Okay? So, sa mga archaeological po, yung excavations po nila, ay makita natin yung confirm sa historical significance patungkol po dun sa scale of this city. Talagang itong Nineveh ay masabi natin na marami pong mga katotohanan na kung paano po nag-ooperate. But tingnan natin, in the Bible, Nineveh is presented yung place na ito. Ganun pa man, ay God's heart ay hindi lamang po tumitingin kung kaano ka-righteous yung mga tao doon, okay? But it's for the repentance. So, isa sa mga background po nito, yung bakit ang Nineveh, kasi possibly, nagalit si Jonah, ayaw talaga niyang masave yung mga tao doon because possibly na, hindi lang kasi mortal enemy ng Israel ito, and possibly ay yung family ni Jonah or yung mga lahi din niya ay because of yung pag-o-oppress ng mga Assyrian sa kanila ay it's either na namatay or pinatay, no? At alam niya ang gusto niya pa nga ay talagang hayaan na parusahan ng Panginoon itong Nineveh. Pero ganun pa man, nung inutusan siya ng Panginoon, okay, the mortal enemy, so pupuntahin sa doon para lang i-preach yung repentance, sila ay makakilala sa Panginoon, sila ay kahabagan ng Panginoon, at sila po ay ma-experience yung biyaya ng Panginoon. Kayo yung struggle, Lord, kaaway namin ito eh. Sila yung gumawa ng mga ganito sa amin eh. Okay? So, yung heart ni Jonah. Pero, makita natin po that the Lord, His mercy, ay extend to this Assyrian and to this place of Nineveh. Okay? At isang bagay na makita natin dito, when God wants to reach someone, He sends His people to go. Okay? Marahil sa panahon natin ngayon, kung saan ka man naroon na dinala ng Panginoon, it's either your job, okay, your school, okay, ay may nais ang Panginoon na ipagawa sa atin. Okay? Kahit isang kaluluwa, no, ay mapahayagan. Okay? At this is my prayer, na Lord, wherever niyo po akong dalhin, saan man po ako niyo akong dalhin, help me kahit isang kaluluwa, okay, na makakilala sa inyo. Okay? At nawagan po yung ating maging motivation, Lord, sa trabaho na ito, makilala kayo, gamitin niyo po ako kahit isang kaluluwa. Okay? Sa school, okay, be a change maker to your campus. Okay? One soul at a time. Okay? At nawa, sa pagpapahayag po dito, makita natin, bagamat heavy yung heart ni Jonah, okay, makita natin, yung layunan ng Diyos is inescapable. Okay? Unang-una, because God's call is clear, no? Maliwanag na mayroong pinapagawa ang Panginoon kay Jonah and even to us. Okay? Because we are not just called to do something for God.
but to be someone who represents Him. Okay? Who represents Him. Okay? So umaga pong ito, as we ponder yung unang mga verses nitong Jonah, okay? The Lord speaking to us clearly, nakatigit po through His Word. Okay? So sa kanyang salita, nangungusap po ang Panginoon. Okay? And also to the working of the Holy Spirit. Okay? Makita natin dito na yung burden ng Panginoon, yung heart ng Panginoon. Okay? Sa salita niya, pinapahayag, no? Okay? Na talagang ang burden niya is kaluluwa. Ang burden niya yung tao. Okay? Bagamat marami siyang ginamit po ng mga prophets, even sa kay Prophet Nehemiah, naging burden sa kanya yung place of worship, the temple, okay, during that time. Because ruin dahil po sa pananakop, no, during that time. Okay? But, makita natin dito, yung heart ng Panginoon is the people. Okay? And we are not just called to do something sa Diyos, sa ating Panginoon, but to be someone to represent Him. Okay? In the church, they have a lot of ministries, pero yung puso talaga ng Panginoon is not just about programs, but it's about bringing souls, discipling souls, no, for the glory of God. And we praise and thank the Lord that itong ating pong series na ito, hindi lang natin po matutunan yung obedience, but also yung puso ng Diyos. Okay? Yung puso ng Panginoon. God call on our lives ay sometimes uncomfortable. Okay? Yung panawagan ng Panginoon, but it is always clear. Palaging clear. So, talagang hindi po magbibigay ng confusion sa atin when we decide to obey. Okay? Palaging klaro yan. Okay? And sometimes, dalhin tayo sa mga hard places. Okay? But makita natin even to those difficult people, dali tayong dalhin ng Panginoon sa trabaho. Napakahirap naman yung mga katrabaho mo, napakasamahan. Okay? Pero the Lord still, mayroon siyang purpose. Okay? And ito po isa sa mga bagay na ating matutunan. Okay? When God's call is clear, all we have to do is to obey Him. Kay Jonah, klaro. Kaya lang, bakit ito yung nangyari? Bakit yung naging kanyang decision? Okay? That's why, in reflection, I want to ask dito sa question na ito, what specific assignment has God been placing on your heart? Okay. Ano yung assignment from the Lord? Ano yung nais o ano yung pinapakita ng Panginoon sa atin na kailangan natin gawin? Okay. Sa ating meditation from the Word, are we listening sa Kanya? Okay. Mayroong mga specific na nais na pinapakita ang Panginoon sa atin na ating gawin. Okay. Ating maipahayag, maipakita. Okay? Or are we compromising to the trends and flow of this world? Okay? At nawa ay ating tingnan at ating patuloy po na ihingi yung wisdom ng Panginoon so that yung panawagan niya maging klaro upang siya rin magbigay ng kakayanan to do what the Lord's call sa atin in every area sa buhay natin. Okay? And hindi lamang po God's call is clear, but also man's choice is costly. In verse 3, sabi po dyan sa verse 3, but Jonah rose to flee to Tarshish. So yung response niya after the Lord's call. At klaro yung calling ng Panginoon sa kanya. Okay? Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Now, makita natin po dito, kung ang Panginoon klaro, but tingnan natin, despite of mayroon siyang calling sa atin, sa pinapagawa ng Panginoon, binibigyan pa rin tayo ng freedom ng Panginoon to choose.
Right? Okay? Kaya lang, if we choose our own, sabi na lang natin na comfortability, Lord, mas comfortable ako dito. Ayaw ko doon kasi yung mga tao doon, ganito, o sa company to, ayaw ko dito, pero if the Lord's, klaro yung panawagan na dito kita ilalagay, okay? Hindi natin ma-avoid yung calling ng Lord, that is, especially if it's clear. Pero tingnan natin, yung choice na ginawa ni Jonah, okay? Because sa ating sarili po, kapag tayo pumili in our own, basaling meron po tayong makakaharap po na consequences on our own choices. Okay? That's why we ask guidance from the Lord. Lord, ito bang pagpipili ko sa bagay na ito o sa area na ito ay according to your will, according to your path. Okay? At para mangyari yon, we need to ask guidance from the Word of God. Okay? And the working din ng Holy Spirit sa atin as we ponder yung salita ng Diyos. At yung ating mga spiritual leaders, the pastor and to the leaders, upang guided tayo. And sometimes, most of the time, sadly, bilang mga mananampalataya, we choose in our own understanding. Di ba? At isa sa mga bagay na pwede nating piliin, just like sa relationship, di ba? So, napakaganda po na mayroong tayong guidance from the Lord. Okay? And especially sa mga spiritual leaders natin upang hindi po tayo magkakamali sa ating mga choices. Dito po sa area po ni Jonah, yung kanyang pinili po ay talagang naranasan niya. Jonah made a willful decision, okay, to disobey. Okay? Na hindi sumunod sa Panginoon. Remember, because of yung puso niya, ayaw niya talaga eh. Gusto niyang maparusahan talaga yung Nineveh. Okay? Pero iba yung way ng Lord. Okay? Iba yung character ni God. Okay? That's why itong Jonah is the study of obedience and God's mercy and repentance. Sa mga susunod na chapter, makita natin po dyan, yung katotohanan. Dito ay hindi niya na misunderstand yung ng Panginoon, yung call ng Panginoon dito, yung utos ng Panginoon. But he simply didn't want to go. Lord, ayaw ko talaga. Okay. Pero makita natin po dito, yet God allowed him to run pa rin si Jonah. Inalaw pa rin ng kung sana ay doon pa lang sa pier, papuntang Tarsis, hinarangan na siya ng Panginoon, Hindi na siguro ginarant yung ticket niya papuntang Tarsis, pero inalaw pa rin ng Panginoon eh. Okay? Pero tingnan natin, talagang mayroon ditong intervention ang Panginoon. Meron talaga ditong mag-i-intervene siya during the time na siya po ay nandun na sa kasalukuyang pagtakas na sa plano ng Diyos. Okay? So, inalaw siya for a time, pero tingnan natin, Jonah didn't just walk away. Okay? He ran in the opposite direction. Opposite talaga. Kumbaga, sabi na Jonah, pumunta ka doon sa Bicol, pumunta ka sa Baguio. Opposite way talaga, So, pumunta sa terminal, instead na pa Bicol, pa Baguio. Parehas naman B. Okay. Pero, totally opposite, So, doon natin makita yung heart ni Jonah dito. Talagang totally disobedient siya sa area po na ito. Okay? But yun pa man, ay Tarsis was, masasabi natin na sa map, nasa west ang Tarsis, ang Nineveh nasa east. Okay? But tingnan natin yung bakit tong ginawa niya. Okay? Parang sinasabi niya, Lord, anywhere pwede mo akong isend, wag lang po sa Nineveh. Okay? Parang sinasabi niya na kahit anong kulay, basta red. So, hindi ganoon yung bagay na nais ng Panginoon. Okay? So, he paid for a boat to ride, papunta po doon sa Tarsis, Siguro kung sinasabi ng Panginoon, kung sa Tarsis ka, libre na. Ay, sa Nineveh, di ba? Nagbayad pa siya. Okay? At alam natin kapag talagang kalooban ng Panginoon, sa bagay na yan, smooth, at the same time, yung blessing, okay? Hindi ka nagagastos ng malaki, okay? Dahil alam natin na it is orchestrated ng Panginoon yung area or yung bagay na kalooban niya. Dito, makita natin, he paid the price, okay? Papuntang Tarsis,
At hindi lang yon, nagtago pa sa kala niya, hindi siya nakita ng Panginoon. Kasi hindi doon sa upper level, second level, sa pinakababa pa siya pumwesto. Okay? So, makita natin dyan sa mga verses no, ng Jonah chapter 1. Now, makita natin dito that even that we can run from our assignment, we cannot outrun the Almighty. Okay? Even na tayo ay lumayo doon sa pinapagawa ng Panginoon o kalooban ng Panginoon, we cannot outrun the Almighty God. Okay? Makita natin dito yung kanyang pagiging sovereign. No? Alam niya lahat, nakikita niya yung lahat, inibin ang puso ng bawat isa. So, anong nangyari? God sent a storm. Okay? So makita natin dito sa mga sumunod na verses from 4, 5, 6, no? Na mga verses diyan na talagang yung Diyos ni Jonah is a powerful God. He has power over nature, no? Kaya po itong mga sailor, itong mga marinero, talagang natakot sila. Remember, they are marinero sila. Ibig sabihin, talagang sila ay ng dagat. Alam nila yan, kahit may bagyo. Pero bakit sila ganun na lamang yung pagkatakot? Sobra ito na hindi pa nila na-experience yung bagyong ito. Okay. At hindi lang yung ginawa nila. Sabi niya sa mga crew, manalangin kayo sa inyong mga Diyos. Okay. Pinaparaphrase ko na lang po yung sinabi diyan sa chapter 1. Okay. Manalangin kayo sa inyong mga Diyos. Itong bagyong ito, sobra naman. Okay. Ngayon lang natin na-experience bilang mga marinero. No? Siguro si Javis pag sumampa na at ganoon pa man ay makita natin yung power ni God. Okay? We cannot outrun God. Pwede niya gamitin yung weather, pwede niya gamitin yung panahon, no? And even people para tayo ibalik sa kanyang layunin. Okay? But ganoon pa man ay makita rin matagpuan natin dito si Jonah. Grabe yung hilik. Okay? Tulog na tulog, no? Parang hinihili siguro siya sa lakas ng bagyo. Okay? So, Jonah, he was asleep. Okay? Running from God. Okay? Pero hindi niya matatakasan ng Panginoon. Nakita siya ng captain of that ship, no? At ginising siya. Okay? And when the time na siya nagising, sinabihan siya, no? Okay? Ikaw ay manalangin sa iyong Diyos. Hindi mo ba alam? Parang may same na na yung sinabi ng mga disciples kay Jesus Christ. Panginoon, hindi mo ba alam? Malulunod na tayo. Do you care that we are, Okay? Pero sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Okay? Dito naman, ay titingnan natin kasi after that, hindi naman agad nangyari yung, na siya ay tinapon. Kasi nagtanggal pa sila ng mga laman ng barko. Talagang magumaan lang. Okay? Pero wala talaga. Hindi kaya. Okay? So, ginawa ng captain, sige, mag-cast out tayo. Kung sino yung mabunot, umamin na. Okay. So, nakita natin from the story, si Jonah yung nabunot, no? Talagang, hindi aksidente yon. That's talagang layunin ng Panginoon na siya'y magkaroon ng pagkakataon na magsisi during that time. Okay? At ito nga, sinabi ni Jonah. Okay? So if you follow the verses dyan sa chapter 1, makita natin dito yung story na Jonah ay siya ay nagsabi sa captain or dun sa mga marinero na ito, sa mga crew na ito, na ano bang kailangan namin gawin sa iyo? Kasi sabi niya, ay ako yung ako yung Hebrew, sabi niya. I am a Hebrew. Okay, sabi diyan sa verse, okay, sa verse, tingnan natin para mas makita natin yung account na ito. Simulan natin sa verse 11. Then they said to him, what shall we do to you? Banti tayo. Yan. Sa verse 9, and he said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Okay? Kung titingnan natin dito, may sinabi niya na, I fear the Lord. Meron akong takot sa Diyos, pero opposite ito sa kanyang ginawa.
Okay? Kasi kung may takot siya sa Panginoon, why he ran away sa Panginoon? Okay? Pero, yun yung admittance niya. Okay? So, na he feared the Lord and sino yung Lord na ito? The God of heaven who made the sea and the dry land. In verse 10, sabi niya, the men, ng mga crew, including the captain of that ship, okay? Sabi niya, then the men were exceedingly afraid, okay? And said to him, what is this that you have done? Ano yung ginawa mo, Jonah? Bakit itong nangyayari? Okay? For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord. Okay? Alam nila na nag-disobey si Jonah because he had told them. Sinabi ni Jonah, no? Ay, di man nabanggit ito, pero alam ng mga crew, marahil sinabi ng Jonah na ako ay tumakas kay Lord eh. Hindi ako sumunod sa kalooban ng Panginoon. And they said to him, what shall we do to you? Verse 11. Okay? The sea, so that the sea may quiet down for us. Okay? For the sea grow more and more. Talagang mas lalo pang lumalakas yung alon, yung bagyo. Okay? At ito ang kanyang sinabi. He said to them, pick me up. Okay? In verse 12, sabi niya, he said to them, pick me up and hurl me into the sea. Then the sea will quiet down for you. Okay? Sabi niya, itapon niyo ako sa dagat. Okay? For I know it is because of me. Dahil sa akin. Kaya nangyayari ito. Okay? The great tempest has come upon you. Okay? Now, kung titignan natin doon sa mga sunod na verse, from verse 13, ay sabi nitong mga crew, no? Nevertheless, the men rowed hard to get back to dry land. Gumawa pa sila ng effort na talagang maibalik kasi ayaw rin naman nilang itong si Jonah ay mamatay, no? Because na sa kamay nila yung buhay nito ni Jonah. Pero di talaga nangyari. Okay? Patuloy pang lumalakas. In verse 14, therefore they called out to the Lord, Lord, let us not perish for this man's life, and lay not on us innocent blood. Okay? Parang, Lord, ayaw man sana namin itong gawin, pero ito yung ayaw na namin mamatay kami dito. Okay? At kung ano yung kanyang sinabi, gagawin po namin and huwag niyo pong isisi sa amin yung buhay niya. Okay? In verse 15, so they pick up Jonah and hurled him into the sea, and the sea ceased from its raging. So nakita natin, it's either totally talagang kumalma yung dagat. Diba? Then the men feared the Lord exceedingly. Grabe yung takot nila sa Panginoon because of that experience. Nakita nila yung Diyos ni Jonah ay makapangyarihan sa lahat. And they offered a sacrifice, no, to the Lord and made vows. Now, in principle, makita natin po dito na kung saan ay sin always take us farther, no, na talagang it keeps talaga yung bagay na pwedeng maka-apekto, no, sa ating kapwa. Because disobedience always cost us. Okay? Maran at mayroong talagang maapektuhan. And sometimes, it costs others, people. Okay? Ito yung isang bagay na makita natin dito as we disobey the Lord's call sa bawat isa sa atin. Okay? Disobedience always costs us and sometimes it costs others too. Okay? It's either your family, okay? It's either your work, okay? It costs. But ganun pa man, ay let us see yung nais na iparating ng Panginoon dito because running from God might feel easy at first, okay? Sa una, okay lang, okay? But it leads to storms that we can control. Okay? Na hindi natin talagang expect yung gagawin ng Panginoon na intervention para tayo ay talagang lumapit sa Kanya at magkaroon tayo ng true repentance. And God allows us this freedom para tayo po ay pumili, no? God allows us the freedom to choose, but He also allows us the consequences to follow. Okay? So, in the practical area of our life, sa buhay natin, in whatever man ang mga bagay na tinuturo ng Panginoon sa ating mga experiences, let us continue to ask ourselves, Lord, if any man ba sa buhay ko na hindi kita sinusunod, help me to see so that ikaw yung masunod at hindi yung aking kalooban. At sa pamagitan nito, hindi na makaapekto sa aking mga nasa paligid yung disobedience na ito.
Jonah realized that thing during that time. Nadamay yung mga nasa barko papuntang Tarsis, no? Okay. At makita natin that disobedience may bring temporary relief sa buhay natin but will always lead to internal and external conflict sa ating mga nasa paligid. Now, the challenge is, where are you resisting? Where are you resisting God's right now? Ano ba yung bagay na niresist natin? Lord, di ko kaya yan. Okay? Bagamat pwede kang tawagin ng Panginoon na gawin mo ito para sa kanyang gawain. Okay? But you're still resisting. Lord, busy ako ngayon, Lord. Hindi ako magkukumit muna. Okay? Where are you resisting God's right now? In your priorities. Lord, pwede bang sa kana lang muna ako mag-spend time sa'yo o magpagamit sa'yo? Okay? Or even forgiveness. Okay? Lord, ito yung ginawa niya. I will never forget it and forgive that people. Okay? Or generosity. Okay? Or calling in the ministry. Ano yung mga bagay na yun? O kung wala man sa listahan na ito, ano yung mga bagay na alam mo na klarong pinapagawa sa'yo ng Panginoon but you still keep resisting or you still keep excusing doon sa bagay na yon? Nawa po ay sa atin bilang mga mananampalataya, as the Lord's clear yung pinapagawa sa atin. Okay? Choose His way, yung kanyang kalooban. Because kung sa atin, it is costly, pwede pong makaapekto, pwede pong talagang ito po ay magbigay po ng hindi magandang result sa buhay natin and even po sa ating mga nakapaligid. So, not just only that God's call is clear and man's choice is costly, but lastly, makita natin in verse 17. Talon na po saya sa verse 17 because the story beginning from verse 3 down dun sa mga sunod na verses, makaver natin dun sa second point, no? Yung ginawa niya, yung ng Panginoon, intervention ng Panginoon, talagang hindi natin matakasan yung kanyang panawagan. But in verse 17, makita natin ito, sabi ng Lord, and the Lord appointed a great fish to swallow. Di ba? Itinapon na siya. Wala nang choice yung mga crew na gawin yung kasi tinalong naman ng mga crew, anong gagawin namin sa'yo, Jonah? Okay? So that itong lakas ng bagyong ito ay kumalma at hindi kami maapektuhan na. Okay? So, and Jonah, itong kanyang sinabi in the previous verses. At itong ginawa nila sa verse 17. Sa verse 16. At verse 17 ito nangyari. Okay? And the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. Okay? At makita natin dyan yung sinabi dyan sa verse, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Now, makita natin dito that God's control is continual. Okay? Despite of after na si Jonah ay itinapon, humupa yung bagyo, but still the Lord providing Jonah yung kanyang, hindi natin masabi na control ng mga marinero yung malaking isdang ito. Bagamat hindi nabanggit po yung sa Bible kung ano bang isda ito. Okay? But based sa mga assumptions ng mga Bible scholar na ito ay whale o ito ay balyena. Okay? So, hindi natin alam kung mayroong mas malaki ba sa balyena. But big fish ang sinabi po sa passage. Okay? So, tingnan natin, sapagkat in this verse, the Lord provided a great fish to swallow Jonah. Swallow, hindi po ninuya. Okay? Magkaiba po yan. Okay? So, nilunok. Ayan. So, buo pa si Jonah. It is, makita natin po dito yung talagang power ni God. Okay? Kasi bakit pa siya nabuhay sa belly ng isdang ito? Okay? So, that's sovereignty ng Lord kung paano siya nakasurvive doon. Now, ano yung purpose? Bakit ganun ang ginawa? Hindi binigay ng Panginoon. Kahit nga yung mga marinero, hindi siya binigyan ng tawag dyan, yung salbabida. Di ba? O ano pa mang pwedeng ma-save sa pagkalun, basta tinapon lang siya . Okay?
Pero the Lord provided. Hindi isang rescuer or let's say, ano ba yung sa sa dagat, yung, sorry, lifeguard or, yung lifeguard. Hindi, gano'n ang binigay. Kundi, big fish, no? So, itong time na ito, nung tinapon siya, notice, God didn't send a rescue boat, rescue boat or yung lifeguard, He sent a fish. Okay? Sometimes, alam natin na yung rescue ng Panginoon is hindi sometimes comfortable. Okay? Pero it's look like confinement. Okay? Na kung saan ay meron ka talagang gustong ipaano sa iyo si Lord. Ipa-realize, no? So hindi sa basta judgment but confinement na kung saan ma-realize mo yung bagay na gustong ipagawa ni Lord sa iyo at ano yung naging response mo at gusto ng Panginoon na talagang ikaw ay sumunod. Okay? Now, when Jonah tried to escape, try niyang lumayo doon sa kalooban ng Panginoon. Makita natin dito that God has already ahead. Nandoon na si Lord eh. Okay? Pinipare niya yung bagyo, no? The sailors, and even the fish. Okay? Because sometimes, makita natin that, yun yan, sinabi ko, God's rescue doesn't look like comfort, it looks like confinement. Okay? At makita natin yung soberanya ng Diyos. Alam niya, okay? Nakahanda na lahat yung possible na gagawin ng Panginoon para ikaw ay bumalik sa purpose, sa path ni Lord. No? And dito, makita natin that God's sovereignty means that He will use even the rebellion to shape yung redirection ng Diyos sa atin. Okay? And sometimes yung mga events sa buhay natin it is redirection ni Lord para ilagay ka sa talagang kalooban niya. Okay? Nasa tingin mo ay mabigat, hindi nagiging umaayon yung panahon, pero it's God's redirection sa kalooban niya sa buhay ng bawat isa sa atin dahil meron siyang layunin na nais na ipagawa sa atin. Okay? So, in this area sa buhay ni Jonah, yung redirection ng Panginoon sa kanya nung siya ay nasa belly of fish. Okay? In God's control, that even sometimes our rebellion, God is still in control. Okay? He uses storms, He uses sea creatures, no? And even silence sa belly ng fish na ito habang nandoon si Jonah to go back sa kalooban ng Diyos. Remember, makita natin, no? After this, sa chapter 2, makita natin saan siya napunta. Okay? Hindi ko na-spoil yung chapter 2. Si Pastor MJ na ba? Okay, pero makita natin yung purpose pa rin ng Panginoon, yung redirection ni Lord kay Jonah. Okay? That's why God's plan is inescapable. And ano yung pagtuturo ng Panginoon sa atin dito? Despite of that, His control is continual. Saan man tayo, at dali ng Panginoon, patuloy siyang gumagawa in line sa kalooban niya. Okay? God's mercy meets us in our mess. No, yung biyaya, yung habag ng Diyos ay pinoprovide niya, nakikita natin despite of mga failures natin. Okay? Not after yung ma-fix yung ating sarili, para ayusin mo natin yung sarili natin, not just only that, but in the middle of our failure. No? Doon pa lang sa mga bagay na tayo ay na-caught doon sa failure na mga nagagawa natin sa harapan ng Diyos. Okay? Nakita natin yung mercy ni God, yung habag ng Diyos. Okay? Yung pagkilos ng Panginoon. Na tayo ay maditor, mabalik sa design na nais ng Panginoon to bring us to surrender sa Kanya. Okay? Na nag-i-inline yung lahat ng bagay under His control for His purpose. Now, sa umagang ito, as we meditate yung event in chapter 1, okay, ano yung mga bagay na kung saan makita natin yung plano ng Panginoon
that God's plan is not stopped by our failures. No? Hindi natin sabihin na failure na ako sa bagay na ito, sa area na kung saan ay baka hindi na ako gamitin sa bagay. Hindi nag-stop po doon. Madalas, nire-refine tayo ng Panginoon. Inaayos na ng Panginoon sa mga failures na yon. Ganun kabuti ang Lord. No? Many times, dumating sa aking isipan na, Lord, talaga bang kalooban mo pa yung bagay na ito sa aking buhay? Okay. But because His mercy never ceases sa buhay natin, hindi nagbabago, kumukupas, nililid pa rin tayo ng Panginoon to His will. No? Pastor MJ and I, may mga stories kami patungkol sa pagpapastor. Pero salamat sa Panginoon that His mercy, His grace, ay nandito pa rin tayo. Okay? God's control is continual. Patuloy na kumikilos, gumagawa sa buhay natin. Okay? And as we reflect, no? Sapagkat mayroong gustong iparating ng Panginoon to those experiences sa buhay ng bawat isa. What has God allowed in your life that He may turn tayo. Ano pa ba? Ayan. Next slide na lang po. Ayan. So what has God allowed in our life that He may be using to bring us back into the alignment with His will? Ano yung mga bagay na inaalaw ng Panginoon sa atin? Okay, para tayo ay talagang bumalik in alignment sa kalooban ng Diyos sa ating pong buhay, sa Kanyang kalooban. Okay? Yan, ito sa question. Okay? Just think and realize, Lord, ano yung mga bagay na experience ko? O baka nagbibingi-bingihan lang ako, Lord, na ito na pala yung leading mo, pero hindi ko pa nakikita. Okay? Na ito palang inaalaw mo yung bagay na ito para maibalik mo ako sa alignment na gusto mo sa iyong kalooban para sa akin. Okay? Because Jonah, sa mga susunod na chapter, tingnan natin yung naka-align ba yung puso niya na after that event ng chapter 1. Okay? So makita natin pa rin dito po yung pagkilos ng Panginoon sa kanya. Okay? Yun doon na ba agad? Or may mga susunod pa na masabi natin talagang ano pa rin, mabigat pa rin yung puso niya doon sa Nineveh. Okay? But despite of that, just think, realize, no, that God's plan can be resisted. Okay? Pero, makita natin na ang Panginoon patuloy siyang gagawa. Jonah chapter 1, ito ang tinuturo po ng chapter 1 ng Jonah. It teaches us that God's call is clear. It is clear, no? Ay, pangalawa na pala yan. God's call is clear. We just need to listen and obey. Okay. Kinig tayo sa nais ng Panginoon at all we have to do is to obey. Trust and obey. Do you know that song, di ba? Trust and obey. And in terms of sometimes hindi mo natin maunawaan, Lord, hindi ko maunawaan, bakit pinapapunta mo ako doon? Yeah, siguro nasa isip ni Jonah, Lord, enemy namin yan eh. Lord, yun yung mga gumawa ng masama sa lahi namin, sa pamilya namin, sa country namin. Okay? Sometimes we don't understand yung plan, yung kalooban ng Lord. But all we have to do is to trust Him, to trust His heart, and to obey His will. Okay? And secondly, man's choice is costly. No? Disobedience always brings consequences. Okay? Maybe hindi pa sa ngayon, but still, kung papatuloy tayo doon, hindi natin ma-realize na ito ay mali na sa harapan ng Diyos, we will face the consequences sa mga darating. Okay. Still, His mercy, meron po doon ng Panginoon. Okay. And lastly, God's control is continual. He never stops working, even when we fail. Even when we fail. Hindi po nag-i-stop yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Now, as we ponder po itong tatlong mga bagay na ito sa ating pong pag-aaral, we can run God, but God will run after you. Talagang susundan tayo ng Panginoon. We can disobey,
but God can still redirect us sa Kanya. Tayo man ay magkakamali, magkukulang, but He is still near. Lumapit tayo sa Kanya at patuloy na humingi ng tulong sa Kanya. Nawa po sa umagang ito, let us stop running. Okay? But let us start responding sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Let's start responding. Ano man yung panawagan ni Lord sa atin. In the church, we have a lot of, we are composition as a body of Christ. Okay? So, hindi lahat tatayo, hindi lahat nasa likod. May nga kanya-kanyang gampanin po. In whatever the calling of the Lord sa inyo po. Okay? Stop resisting. Start responding. Lord, sa simpleng paraan, use me. Okay? Gamitin niyo po ako for your glory. Because alam natin po ang Panginoon ay nalulugod siya sa yung puso ay willing palagi na magpagamit sa Kanya. Okay? At patuloy nating makita yung katotohanan that if we say yes to God's call, ay makita natin na ang utos ng Diyos malinaw siya, may layunin siya sa bawat isa. At malaya tayong pumili, pero hindi po tayo ligtas sa bunga ng ating mga desisyon. Okay? Kahit na tayo po'y tumakbo sa kalooban niya, umiwas sa kalooban niya, patuloy na kumikilos po ang Diyos upang ibalik niya tayo sa kanyang layunin. Nawa sa umagang ito, ay patuloy nating i-meditate yung salita ng Diyos. And read yung mga susunod po na chapter, para at least makita natin ano bang nangyari kay Jonah after this. Ano yung mga bagay na pinarealize at let us experience yung personal na pangungusap ng Lord sa atin. Okay? Upang follow sa path na nais ng Panginoon, whatever the calling na mayroon po tayo sa Kanya. Okay? Purihin ng ating Panginoon, tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, salamat po. Salamat sa katotohanan na kung saan nais po ninyo na amin po Panginoong maranasan. Thank you Lord that your calling is clear, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And first and foremost, tinawag nyo kami sa kaligtasan. That's the number one calling nyo sa amin, Lord. At kung meron man sa amin kalagitnaan, whether dito po sa church na ito, at even po sa mga nasa live, I know that they are also live streaming today. Lord, whatever the calling that they have, kung sila man po, Panginoon, ay tinatawag nyo sa kaligtasan, sila po, Panginoon, ay magkaroon po ng pagkaunawa that they need God, they need Jesus, Panginoon. Kailangan po nila sa Jesus. And by this, Lord, maunawaan nila, it's through only Jesus Christ, yung kaligtasan. Magkaroon po sila ng pananampalataya, pagkisisi sa anumang bagay na pagkakamali sa iyong harapan at pagtanggap ng regalo ng kaligtasan. And by this, magsimula po yung kanilang relationship with you na patuloy kayong ma-honor, masunod. And sa amin naman na mayroon po ng ugnayan kay Kristo, we are praying for, O God, help us to obey you, to trust you, Lord. Even sa mga panahon na hindi namin naintindihan, ang unawaan, ang yung nice na pinapagawa sa amin, but all we have to do is to obey you, Lord, dahil alam namin, as we obey you, we will experience you, Panginoon. Yung power ninyo, yung character ninyo, Panginoon, na ma-develop sa amin as we obey you, Panginoon. Huwag naming patigasin ang aming puso sa area na ito. Because, Lord, illumine the hearts of your people to obey you, Panginoon, na sundin kayo. And Lord, help us. Yung mga choices namin, Panginoon, we want to honor you, Lord. And sometimes kung may mga choices kami na hindi po sa inyo dahil nais namin yung aming gusto ang makapangyari, Lord, mag-intervene kayo. Pakita niyo po, Panginoon, na kayo pa rin po ang isang dapat masunod sa aming buhay. Because the best, Panginoon, ang iyong plano. The best, Panginoon, ang iyong nakahanda na mga pagpapala sa amin. And sometimes, nakikita namin, good naman ito, Lord. Pero mas the best, Panginoon, ang iyong plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Help us to choose wisely. So that, Lord, hindi kami magkamali and makaapekto sa aming, nasa paligid sa amin yung disobedience namin, Lord. And thank you, Lord,
for never giving up on us. That even when we make the wrong ones sa aming mga decisions, sa aming mga ginagawa, you continue to help us to respond with obedience. Salamat po, Panginoon. Just like kay Jonah, that despite of his disobedience, meron kayong ginagawa to intervene because you are sovereign God. Your plan is inescapable as we, sa amin, Panginoon, give the clear instruction. And now, Lord, the clear instruction sa buhay namin is to be salt and light, to honor you in every decision that we make. And datigit, Panginoon, yung inutos niyo po before kayo umakit ng langit, as we go and make disciples of the people, Panginoon. And Lord, may this church bless, Panginoon, ang gampanin, ang layunin accordingly sa mission and vision of this church for your glory, and help the people to unite, to go and make disciples, to follow your design of this church, Panginoon. Salamat po. Patuloy kaming nanalangin na sa umagang ito, help us not to stop running, Panginoon. Help us to stop running sa iyong kalooban, but start trusting you, Lord. Pagpalain niyo po as we continue this morning sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon. Bigyan ko muli yung time sa tagapanguna po.